Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Giselle C Vlogs. So, ang video tutorial natin for today is kung paano magbabay or bibili ng USDT na gamit ang Binance app. At ang mode of payment is GCash. Kasi recently may nag-comment sa akin na kung paano daw ba malalagyan yung Binance account natin. So, meron na akong video tutorial nito before, pero gagawin ulit natin to ngayong taon dahil paiba-iba ang itsura or dashboard ng Binance. Make sure na meron po kayong Binance account. And kung bago pa lamang po kayo dito sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share, and press the notification bell para updated kayo sa aking mga latest video. Open natin yung ating Binance app. Ayan. And automatic na siyang nakalagin sa akin. So, i-click natin tong asset sa baba. Next is, i-click natin ang add funds. Next is P2P trading. And kung makikita nyo sa taas may nakalagay na buy or sell dahil bibili tayo ng USDT. And then makikita nyo itong mga merchant. Yan. Diyan kayo bibili ng USDT. And then i-click natin to. Dito sa USDT, i-click nyo yan. Yan yung pwede nyo mabili. Yan yung mga available na pwede nyo mabili sa mga merchant. Pero USDT nga ang bibilhin ko, kaya yan ang pinili ko. And then sa amount, halimbawa ang amount na bibilhin mo is worth 1,000. Ayan. I-click mo yung amount and then i-click mo yung 1K. Then next is confirm. Okay? Para mas mabilis ma-filter. And then, ano ba ang mode of payment na gagamitin mo? Titignan natin. Ayan ang mga mode of payment. So, ang gagamitin ko ay GCash. And then, click ko ang confirm. So, ayan. Meron pang iba dyan sa baba. Pero titignan nyo kasi yung kung magkano yung presyo ng isang USDT. Okay? So, ang nakalagay dyan, may limit siya dyan. So, worth 700 pesos ang pinakamababa. So, pasok yung 1,000 natin. At saka, pag bibili po pala kayo ng USDT, ang minimum na pagbili ng USDT ay 10 USDT. So, itry na natin, i-click yung buy. Ayan. Yung worth 1,000 na USDT ay makaka-receive ka ng 17.63 USDT. Nakalagay dito yung kanyang trading requirements. Do not proceed with the payment when I'm not replying with your chat to avoid any inconvenience. So, dapat bago tayo mag-proceed, i-chat muna natin siya. So, ayan. And then, i-click natin ang place order. And there you go. Nandito nakalagay dito yung yung pangalan niya sa GCash. Pwede din yung QR code magpapakita dyan. Ito yung mobile number niya. So, i-copy natin yan. Okay. And then, nandito rin sa baba yung pangalan ko. And then, click natin yung chat. Next is i-chat natin siya. And hintayin natin siyang mag-reply bago tayo mag-proceed. Okay? And, strictly no third-party payment. Kung anong nakarehistro na pangalan sa Binance mo, dapat kapareho din ng GCash name mo. Okay? Ayan, nag-reply na siya. Nakalagay, hello, I'm online. Please proceed. Okay. And re-replyan natin. Then, punta na tayo dun sa ating GCash.
Okay, then click send. Express send. And then ipipaste ko na dito yung kaninang kinapi ko na number niya. And then yung amount na babayaran natin. Okay. And then next. Tignan natin kung pareho ng pangalan. Okay. And then balik natin. Pareho ang pangalan, then proceed. And then screenshot natin. Then balik tayo doon sa ating chat. Next is i-click natin tong transfer notify. Once na nakabayad ka na, click mo ang transfer notify seller. And there you go. And then balik tayo dun sa chat, i-click natin. And then pwedeng ibigay natin yung resibo. Click natin tong plus sign. Pero hindi na niya hinintay yung resibo. Nakapasok na. Pero yung iba hinihintay nila yung screenshot ng resibo. Pero sa kanya hindi na. So nirelease na agad niya yung asset o yung binibili nating USDT. So ayan ang binigay niya na 17.63 USDT. And then mag-iwan tayo ng feedback. Okay. Click natin. Then leave comment. So, next is i-check natin yung asset natin. Click natin yan. And there you go. 17.63. So, that's it. May laman na ang ating Binance. So, yun lamang po. Sana may natutunan po kayo at nag-enjoy po kayo. At kung meron po kayong request, please comment sa aking video. Maraming salamat. God bless. Bye.